Magandang hapon mga kababayan. Ito si Tita Clau at welcome po sa Radyo Migrante, Toronto's Best Filipino Community Program ng Vibe 105. Samahan niyo kami sa ating episode 73 ngayong October 2024. Alamin ang kampanyang Tanggol Migrante, ang kanilang mga layunin, pati na rin paano tayo makakatulong sa pagsuporta nito. Pakinggan natin ang kwento ng isang migranteng manggagawa, ang dinanas na hirap at pagpapasya upang labanan ang illegal na recruitment dito sa Canada. Pero bago natin pakinggan yan, naghanda muna kami ng ilang piling mga kanta mula sa Migrante International Music. Ito ay mga awiting orihinal na nilikha ng mga migranteng Pilipino at kanilang pamilya sa iba't ibang dako ng mundo. Lubhang mahalaga ang pakikinig ng mga likhang awit na ito upang patuloy nating mapakinggan at maunawaan ang mga hinaing, suliranin, pakikibaka at pangarap ng mga migranteng Pilipino at kanilang pamilya para sa isang lipunan na malaya, masagana, may hustisya at walang sapilitang migrasyon. Pakinggan po natin. My father's ancestors up in the province of Ilocos. My Lola's from Huepa. I see her called that home at just two said see her. Had to move across the globe. Great Lolo just caught station in San Francisco. Now he's in the Navy and sailing the West Coast, serving for a country that don't serve his people. U.S. military with schemes that are lethal just to pump some diesel, but that's just the prequel. Once in high school, my Lola moved to Delano with a migrant uncle trying to make dollars from pesos, but constantly the struggling because the pay's low. So we joined the strikes for Latinos and Filipinos. Lola graduated, then moved back to the Bay, and her and my Lolo, they raised 3 generations. Then that house that we all grew up in was taken because of gentrification. They couldn't make the payments. They created 6 kids, 13 grandchildren. Then were faced with displacement from the mission. Now me, my parents and siblings, only ones left in the city my whole family grew up in. So listen to me, this is a oral history. These are the stories that you'll never read on textbook sheets. These narratives immigrated back from the Philippines. So vibe with the speech, vibe with the beat. So listen to me, this is a oral history. These are the stories that you'll never read on textbook sheets. These narratives immigrated back from the Philippines. So vibe with the speech, vibe with the beat, vibe with the speech. Said vibe with the beat. Said vibe with the vibe with the history. Vibe with the history. I said 1973, take us back to the Philippines. Mama was born in Luzon and Quezon City. Similarly, she's a city kid like me, and we both hold it down as the oldest of our siblings. Yeah, Lolo was a teacher for a living, but then they had to leave the only home they've lived in. Lolo don't wanna go, but he left unwilling, cause they had to escape Marcos and his killings. That's just the beginning. So when my mom was only 8, she flew 7,000 miles and landed in LA. Yeah, reinhaddled with the family in the States. Was raised with a new culture to embrace. Yeah, with a brown face, she wasn't in the majority in a foreign place. As a model minority, her struggles erased in the spaces of the pages of this nation. Some said she shared his situation orally. See, these stories are more than me. Yeah, they're more than me. Said
Listen to me, this is our oral history. These are the stories that you'll never read on textbook sheets. These narratives immigrated back from the Philippines. So vibe with the speech, vibe with the beat. So listen to me, this is our oral history. These are the stories that you'll never read on textbook sheets. These narratives immigrated back from the Philippines. So vibe with the speech, vibe with the beat, vibe with the speech. Said vibe with the beat. Said vibe with the vibe with the history. Vibe with the history. Vibe with the speech. Vibe with the beat. Vibe with the speech. Vibe with the beat. Vibe with the history. Vibe with the history. From the motherland to the belly of the beast. From the Philippines to the SFC. Said to the SFC. Look, from the motherland to the belly of the beast. From the Philippines to the SFC. To the SFC. Yeah. Nakapack up na lahat sa maleta ko. Wala nang mapaglagyan ang pananabik sa'yo. Ang isiping ika'y aking muling makakapiling. Gaano man kabigat ay kayang bitbitin ang pagbabalik sa'yo. Ang laging inaasam ko, kahit panandalian lang. Kaligaya ay di matatawaran. Nasa loob ng maleta ang inipong saya, ang katas ng pagsisikap sa lupang banyaga. Nasa loob ng maleta ang pawis at luha, ang tagpi-tagping pangarap para sa masaganang bukas. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko, habang papalapag ang sinasakyang eroplano. At habang nakatambay sa quarantine area, dama ko ang yakap mo. Para akong tumama sa loto ng COVID test ko'y nagnegatibo. Ang pagbabalik sa'yo ang laging inaasam ko, kahit panandalian lang. Kaligaya ay di matatawaran. Nasa loob ng maleta ang inipong saya, ang katas ng pagsisikap sa lupang banyaga. Nasa loob ng maleta ang pawis at luha, ang tagpi-tagping pangarap para sa masaganang bukas. Ang aking maleta'y kasama ko sa loob ng maraming taon. Pinaglumaan na ng panahon, lalagyan ng mga pasalubong para sa asawa at mga anak, magulang, kapatid, kaibigan at mga kamag-anak. Di ko alintana ang sobrang bigat. Muling paglisan mula sa bayang sinilangan, pilitin ko mang umiti upang ang mga luha'y pagtakpan. Di maitago ang lungkot at bigat ng mundong pinapasan sa aking maletang walang laman. Ang pagbabalik sa'yo ang laging inaasam ko, kahit panandalian lang. Kaligaya ay di matatawaran. Nasa loob ng maleta Mga kapalaran ng pamilyang Pilipino, inipong saya, ang katas ng pagsisikap kailangan bang pag-iwahiwalay upang banyaga. Nasa loob Kaya ng pagbabago maleta at ipaglaban ang bawang ating panawagan. Trabaho sa Pinas, hindi sa labas.
trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Paglisan mula sa bayang sinilangan, pilitin ko mang umiti upang ang mga luhay pagtakpan. Di maitago ang lungkot at bigat ng mundong pinapasan sa aking maletang walang laman. Nandito ako, malayo sa'yo, sa gitna ng disyerto at kawalan. Nananabik sa mihat habagat, tagulat, tagaraw, sulat mo at tawag. Lumisan ako ng di masaya, taglay ang mga takot at pag-aalala. Makikipagsapalaran pang magliwanag ang kinabukasan. Ngunit hinahanap ko ang ngiti mo at tuwa sa gitna ng lungkot, hirap at pag-isa. Ganun pa man kailangang tising magkalayo, ngunit sumisigaw ang puso. Sana'y bumilis pa ang daloy ng oras at lumipad ang mga sandali. Wala nang ibang hangad, wala nang ibang pangarap, makita ka't mayakap muli. Napakalungkot nang mawalay sa'yo. Kung meron man lang sana dyan sa ating trabaho, di sana kailangan tayo'y magkalayo. Laging sumisigaw ang puso. Sana'y bumilis pa ang daloy ng oras, sana'y lumipad ang mga sandali. Wala nang ibang hangad, wala nang ibang pangarap, makita ka't mayakap muli. Sana'y bumilis pa ang daloy ng oras, nang sa kagyat ako'y makauwi. Ibig kong mayakap ka sa sariling bayan at pandayin ang bukas natin. Be going home, there's nothing left behind. To risk it all to cross over, to find a better life. Looking at the heavens, see the airplanes endless strip. Tears welled up from my eyes, endless longing. Seems just like yesterday. Children were still small, strength still out at speak. We take on life's challenge, no matter what the task at hand. No matter how high the walls, we just keep on moving
kasama at kaibigan. Maiksing pagkikilanlan, ako'y narito, umaawit sa'yo, musika at kwento. Sa isang kaibigan kasama, na minsan ko nang kilala. Ako'y narito, umaawit sa'yo, musika mo't kwento. At kung sa pagkikilala ng buhay at karanasan, maaari kaya kung pwede lang sana makwento aking gitara. At kung sa pagkikilala ng buhay at karanasan, maaari kaya kung pwede nga sana magkwento aking gitara. At kung sa pagkikilala at karanasan, maaari kaya kung pwede nga sana magkwento aking gitara. Maaari kaya kung pwede nga sana magkwento aking gitara. Para sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo, pakinggan natin ang interview kasama si Violet, isa sa mga workers na nangunguna sa kampanyang Tanggol Migrante laban sa illegal recruitment agencies. Tanggol Migrante is a migrant-led campaign addressing the issue of illegal recruitment agencies in Ontario and Canada. In 2024, 5 Filipino migrant workers came forward to report being deceived by recruitment agency Verderald Consulting.
Nangako ang ahensya sa kanila ng mga work permit sa pamamagitan ng Labor Market Impact Assessment o LMIA. Siningil sila ng napakalaking mga fees. Inilagay sila sa mga low-paying casual jobs, making them susceptible to exploitation tulad ng unfair wages, unsafe working conditions, at diskriminasyon. Sa kabila ng paghiling ng mga refund mula sa Berderell Consulting, marami ang nakatanggap ng kaunti o walang bayad. We're here with Violet, one of the workers from the Tanggol Migrante campaign. We're here to talk to her about her experiences with Berderell Consulting. So Violet, can you first talk about why you decided to move to Canada from the Philippines? Sa totoo lang, talagang gusto ko na talagang mag-abroad dahil sa Pilipinas, ang hirap makahanap ng trabaho at magandang trabaho. At magkakaroon man ako, maliit na sweldo lang. So talagang nag-apply ako mag-abroad. Una sa Taiwan. Tas nangarap ako na makapunta rito kasi marami nagsasabi maganda dito sa Canada at malaki daw yung palitan ng pera sa Pilipinas. Kaya ayun, tinry ko makapunta rito. Dahil nga ganun, solo parents pa ako, may 2 akong anak. So gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak ko, mapag-aral ko sila ng maayos. Yeah. How did you come to Canada? What was your experience coming to Canada? Did you come here? Was there an employer who brought you here, or did you come here to look for a job? Just talk about that experience. Nang nasa Taiwan ako, naghanap ako ng employer ko dito sa Canada. Mga 3 days bago ako pinag-start. Tapos 1 day lang yon. Tapos mga ilang araw layoff na. So yung inaakala kong may trabaho ako dito at kumita ng pera, wala pala. So maka 2 buwan siguro akong walang trabaho. So hindi ko alam kung ano ibibigay kong ipapadala sa mga anak ko. So how did you get in contact with Berderell Recruitment Agency? Nung nawalan ako ng trabaho so naghanap ako ng makakatulong sa akin, kamag-anak ko na nandito. So binigay niya yung contact ni Janet Mosquito. Yung sa Facebook, ang pangalan niya ay Honey Jane Mosquito. Na pinapakilala niyang anak niya daw po yung pangalan na yon. So kinontak ko siya sa Messenger, tapos nag-usap kami, nakwento ko yung karanasan ko sa wala akong trabaho, nilay-off ako. Nagsabi siya sa akin na matutulungan niya ako, mabibigyan niya ako ng trabaho, basta pumunta raw po ako dito sa Toronto at mag-usap kami ng face-to-face. Right. Nag-ipon, naghiram pa ako ng pera. Wow. Para may pamasahe ako sa papunta sa Janet Mosquito. Tapos inaral ko rin kung paano mag-commute dito sa TTC, ganyan. So yun, nung pagdating ko doon sa office ni Janet Mosquito kasi schedule, pumunta ako doon, bungad niya sa akin kaagad na iba yung ugali niya. So parang pinagsisisihan ko mo pupunta doon kasi una pa lang nag-meet kami, nilait-lait niya ako dahil galing daw ako ng Taiwan. So sabi niya marami daw sa Taiwan daw, maraming parang lalaki, ganyan. Ang hangad ko lang naman ay magtrabaho, hindi para laitin ako. So, tiniis ko yon dahil sabi ng kasama kong nakilala ko lang din doon sa office niya na tiisin mo lang, hayaan mo lang dahil ikaw nangangailangan magtrabaho tayo. Trabaho lang ang hanapul natin, sabi niya. So, ayun, nanahimik ako. Pinabayaan ko, sabi niya. Tapos, sabi ni Janet Mosquito, doon ka na lang tumira sa bahay ko sa Bon. Mura lang yung paupa ko, sabi niya sa akin. So, nagbabayad ako sa kanya $350 monthly. Tapos, nung pagpunta ko doon, maraming visitor.
Oh. na halos sa buong bahay niya. Sa isang kwarto kami parang ganito, may double deck. So, minsan 3, 4, 5 kami sa isang kwarto. Tapos, nagagalit pa siya. So, nagagalit pa siya kasi yung gamit namin kalat-kalat daw. Eh, normal naman yun kasi marami kaming bit-bit, kahit ilan din kami sa isang kwarto. Tapos kapag may nag-check na tao sa bahay niya, tinatanggal namin lahat ng kalat namin, tsaka ng bed. Inaalis namin yon para pag chinek yung bahay niya, so wala silang makikitang illegal doon. yeah. Kasi talagang siksikan kami doon. Umabot siya ng 19 people sa loob, pera pa yung sa basement. During this time, when you were paying rent to her, did she also charge you for any of the recruitment fees? Was it a one-time fee, or did you have to pay her monthly to find jobs for you? Nung time na nandun ako, kasi para makuha ko yung loob niya at mabigyan niya ako ng trabaho. So, sabi niya, mayroon daw trabaho na ibibigay niya sa akin, cash job. Tinry ko yun. January 1, New Year pa yun. So, inalagaan ko yung 2 matandang may Alzheimer. Magdamag ko siyang lang binantayan. Tapos pinagbigyan ko yon. Tapos may sumunod pa ng cleaners, ganyan. Pero wala, ganun pa rin. They were all cash jobs. Minsan pa yung may time na kukunin niya kami sa bahay, tapos dadalhin niya kami doon sa bahay na lilinisan namin. Ganun. And she was in control of the payment, like she would receive it and then split it between you. Nung pinick up niya kami sa isang bahay para maglinis, hindi ko nakuha yung bayad. And these jobs, were they given to you regularly, or was there time where you wouldn't have a job? Minsan lang, may schedule kasi sa dami namin sa bahay. So, kung sino yung gusto niyang pagbigyan ng trabaho, yun kukontakin niya. Pag hindi pwede, sa kanya kami kukontakin. Ganun. And in terms of immigration, or like, what did she promise you? Sabi niya sa akin, January 1st, 2024, bago ma-expire yung work permit ko, kasi January 20, ma-expire na yung permit ko. Sabi niya, bibigyan niya daw ako ng trabaho na may LMIA. Tapos, December, nagbigay na ako sa kanya ng lahat. January 5, hanggang ngayon, wala pa, employed pa rin yung status ko. Wow. Doon sa in-apply niyang visitor visa. Kasi sabi ko, bakit visitor visa? Ang in-apply niyo ay work permit ako. Ang sabi ni ni Janet Mosquito na bibigyan niya ako ng trabaho. Ang sabi naman nung office staff si Kay, in case lang daw baka hindi maaprubahan kasi wala na daw 1 buwan yung papel ko para maiaso-kaso nila. Sabi ko, bakit ngayon nilang naanuhan yan? Nung ano pa ako nagsabi sa kanya, nung nasa New Brunswick pa ako, ganyan sa... Tapos nangako siya na bibigyan niya ako ng trabaho ng January. Kasi talagang pangako niya, mini-message ko rin siya na pangako niya January 1st. So, umasa ako hanggang ngayon wala pa rin, employed pa rin. And at that point, was that when you realized that you were being scammed by Janet? How did you find that out, and what effect did that have on you? Grabe yung epekto ng kasi ang sakit sa ulo. Yung malapit ka na ma-expired, hindi pwede pala yun, bibigyan niya lang ako ng trabaho. Kasi nagsabi siya sa akin na meron daw ibibigay factory. So, umasa ko doon. Nung pumunta ko na office ulit, kasi pabalik-balik ako doon, nagsabi na naman siya, may kaibigan siyang Chinese, ang bigay niya lang daw ay 1.8 monthly. So, ginagrab ko yon para magka-LMIA ako. Ayaw naman niya ibigay sa akin. So, ibig sabihin, parang ginagawa niya lang na, sige, sasabihin ko sa'yo para manahimik ka. Tapos, pag
igagrab ko naman, ayaw naman niya. So, parang ganun. So at that point, how did you meet the other Tanggol Migrante members? How did you come together to build this campaign? Kasi nung wala na akong matakbuhan, so mayroon nagsabi sa akin ng isang kakilala sa taga London na kontakin ko raw yung isang migrante. So, nakontak ko. Ayun, nung nagkita-kita kami doon sa office, doon lang kami nagkakilala, pero hindi kami talaga total na magkakilala. So, doon lang talaga sa office. And you all found out that you were victims of the same recruitment scam. And in terms of your experience with trying to find support from the Philippine consulate, what was that like? Nung parang pahirapan pa kasi ang binigay wala daw silang budget para sa ganon. Tapos, yung OWA member, nakuha niya 500. Sa akin na hindi OWA member, 250. Pero nagsabi naman sila kung may case number daw po, balik daw po ako sa kanila. In your opinion, do you think that there are more victims of Jeanette Mosquito's recruitment agency? Do you think that they should come forward and even support the Tanggol Migrante campaign? Kinukontak ko talagang hindi sila, mga takot silang magpakita. Yeah. Dahil totoo lang talaga ayaw nilang umuwi ng Pilipinas. Right. Dahil sa hirap talaga ng buhay sa Pilipinas. So, nananahimik sila, siguro may pangako pa rin si Janet. Pero ang masasabi ko lang, sana ipaglaban nila kayong para hindi na maulit-ulit sa mga susunod pa. Dahil sa dami, alam ko sa isang buwan, marami siyang napapapunta rito eh. Dahil ang dami niyang staff sa office. So, sana tumulong sila, ganyan. At may share nila yung experience nila. Dahil hindi lang si Janet Mosquito alam ko eh. Dahil marami pang agency na ganyan ginagawa. Hindi lang sila, wala lang masyadong nagsusumbong siguro ganyan. Yeah. And is that why you wanted to stay to fight the case? Kailangan ko ilaban yun para wala na silang mabiktima. Kasi ang balita ko kasi, yung 2 taon na daw na Pilipina ang na ipasok doon sa employer na yon. So mabait naman sila pero grabe yung trabaho. Magtatrabaho ako doon sa sa shop niya. Maglilinis ako ng building. Pagkatapos ng linisin ko yung mga washroom, mga kung ano-ano dyan, tsaka yung pupunasan ko yung mga sasakyan. Tapos doon naman ako sa car wash. Nagka-car wash din ako sa sasakyan. Wow. Lilinisin ko lahat doon sa building. Lilinisin ko. Pagkatapos, pagod na pagod ako, uuwi kami ng bahay, magluluto, maglilinis. Aabutin ako ng 9 or 10 nung first month ko. So, umaabot ng 15 hours yung trabaho ko. Minsan, hindi na ako nakapagpahinga. Ang sakit na yung tuhod ko. One time, hindi ko na maihakbang kasi may bisita sila. Friday, siguro, so maraming bisita. So, dumating ako doon hapon. Halos di ko na maihakbang yung tuhod ko dahil kauutos ng asawa. Baba, akyat ako. So, sabi ko, hindi ko na kayang humakbang. Baka pwede akong pagpahingain kahit 30 minutes. Dahil simula nung nasa workshop ako, wala akong pahinga. Trabaho lang ng trabaho dahil ang daming sasakyan na nililinis. Tapos, pinagbigyan naman ako. Nare-realize ko, bakit ganun? Hindi, ang usapan 8 hours lang. So, tutulong lang ako kung gusto ko lang daw sa bahay. Pero parang, obligado ko pa rin pati sa bahay. Tapos, yung asawa niya, maglilinis ako, nagkakalat din. So, binabalik-balikan ko lang yung trabaho ko.
kakalilinis ko lang, magluluto siya. Ang dami na nilalaglag na paminta, mga bawang. So, ulitin ko na naman kasi makikita na naman yung boss ko talaga, yung lalaki. Pag nakita na naman niya, palinis, gagana naman siya, nagagalit na naman siya. Kasi one time, magulo yung kusina, dumating kami, tapos yung fridge, nandun lahat, halos wala nang mapaglagyan. Pinaghagis niya sa akin lahat ng loob ng fridge. Tapos sinabi niya sa akin, sinabihan na kita na hindi dito lahat. Lahat ng bread, ng mga kung ano nandun, pinaghagis niya sa harap ko. So, naiyak talaga ako ng sobra-sobra. Namamaga yung mata ko hanggang umaga. Tapos nung umaga, napapasok sana ulit ako sa Trabaho. sa shop. Ah. Hindi na ako pinasama dahil sabi nung asawa niya, namumugto daw mata ko. Baka magtanong daw yung mga tao sa shop. So, naglinis na lang ulit ako doon sa bahay niya. So, grabe yung experience ko. Kaya minsan, parang ano ba, kailangan po bang ilaban? Parang nagkaganon ako. So, ang hirap ng sitwasyon. Siya na naiiyak ako talaga. Pag naalala ko talaga yun. Kasi, kumbaga, trabaho lang naman ang ano namin. Tapos, may ganun yung, grabe yung, mumura. Oh my God. Mumurahin ka pa doon, hindi mo namang ginawa. Ganyan. Magdidilig ako ng halaman sa labas, ang lawak-lawak. Grabe. I'm so sorry Oh, you have okay, to sir. experience that. No, hindi okay, right? Like, people shouldn't treat you that way. And like, I'm sure that you see the different experiences in like the people you've met now, right? And versus the people that were treating you that way. Like, they were really, really, they're not good people. Oo. Kasi, ang tatawag doon, yung boss ko naman kasi, away sila ng away. Oh. So, minsan palalayasin niya yung babae, so ako nadadamay ako. Minsan nandun ako. Hindi maganda yung oo, may kaya sila, pero kung sa pamilya nila, doon sa employer na yun, hindi maganda. Parang buti na lang din umalis na rin ako kasi masyadong magulo. Lalo nadagdagan lang yung problema ko. Yeah. Oh. I'm glad that you were able to leave that situation. Oo. But I'm sure that if they were doing that to you, they're also doing that to other people, right? Oo, yun. We're here for you. We're going to fight this with you. Oo, talaga ilalaban ko. Yeah. Kasi para wala nang sumunod. Yeah. No, tas sana maayos ng Canada yung mga agency dito na nagpapatakbo sa loob ng Canada para safe din yung mga employee. Tapos mabigyan agad ng aksyon yung case para din kasi ang hirap ng sitwasyon namin, lalo maghanap ng trabaho, walang tumatanggap sa amin. So, lalo yung ibang mga kasama ko sa Tanggol, hanggang ngayon talagang hirap. So, ang plano kung hindi man sila walang magagawa. So, talagang back to Pilipinas na talaga. So, ang hirap. Pero sana talaga na ma-approve talaga yung inihiling namin talaga. Dahil hindi lang para sa amin, para talaga sa pamilya namin. Dahil nandito na kami, sumubok na kami. So, ilalaban talaga namin. Yeah, that's a great way to put it. Oo, kahit mahirap. Kung wala ang migrante, ang MRCC, ang kayo na
tumutulong sa amin, talagang hindi ko alam kung saan ako titira dahil yung mapagkukunan ko rin ng pagkain, ganyan, hindi ko alam saan. So, ang daming kaibigan na, may mga, kahit mahirap dito sa Canada, may mga tao pa rin na tumutulong. So, ayun, thank you sa inyo. Thank you so much, Violet. Thank you for joining us. And we will continue the fight for Tanggol Migrante. And we hope to get the support of other Filipinos, and also we hope to get support from the Canadian government and the Philippines government as well. So thank you. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105. Sa tulong ng Migrante Ontario at ng Migrants Resource Center Canada, ang 5 manggagawa ay aktibong nagsasagawa ng legal at pampublikong advokasya upang panagutin ang Berderald Consulting. If you or someone you know has been a victim of illegal recruitment, please come forward and report the incident. Sumali sa kampanyang Tanggol Migrante at ipaglaban ang inyong mga karapatan, kasama ang iba pang Filipino migrant workers sa Canada. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Migrante Ontario sa email address na ito, migcanada.on@gmail.com. I-follow at mag-message sa kanilang Facebook page, Tanggol Migrante. Maaari ding makipag-ugnayan sa Migrants Resource Center Canada or MRCC by email, info@migrantsresourcecenter.ca o tumawag sa 1-866-275-4046. Ang Canadian Human Trafficking Hotline ay bukas 24 hours, 7 days a week sa number na ito, 1-833-900-1010. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, kay Kat Mijares sa pakikipagpanayam kay Violet ng Tanggol Migrante, at higit sa lahat sa aming mga minamahal na tagapakinig ng Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas. Mabuhay ka.